Nagsisimula ang kwento sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng tao nang matagumpay na inilunsad ng sangkatauhan ang isang satellite sa kalawakan. Ang satellite na ito ay dinisenyo upang maglakbay ng lampas sa kilalang universo. Pinapagana ng buo ng enerhiyang solar. 40 taon matapos itong ilunsad, ipinakikilala sa atin ang isang sikat na manunulat na nagngangalang Neil na kalalabas lang ng kanyang pinakabagong libro. Ngunit may biglang hindi inaasahang pangyayari. Isang grupo ng mga aso ang biglang sumugod sa pangyayari at nagdulot ng kabuluhan. Hindi naman talaga sikat na manunulat si Neil. Sa totoo lang, isa lamang siyang ordinaryong guro sa middle school na walang anumang natamong tagumpay. Tahimik na namumuhay ng walang gaanong pinagdadaanan. Nang araw ding iyon, aksidenteng nakilala ni Neil ang isa sa mga nakatira sa apartment na nasa itaas niya, isang babaeng nagngangalang Catherine. Siya yung tipo ng babae na hinahangaan ng maraming lalaki. Hindi lamang siya mayroong matagumpay na karera sa pagsasahimpapawid, kilala rin siya sa pagiging mainitin, palakaibigan, at mabait sa lahat ng kanyang nakakausap. Samantala, malayong lampas sa daigdig, ang satellite ay nakapaglakbay na ngayon palabas ng solar system. Doon nangyayari ang isang bagay na nakakagulat. Bumangga ito sa isang hindi kilalang bagay na lumabas na isang grupo ng mga dayuhan mula sa ibang kalawakan. Ang mga nilalang na ito ay may misyong maghanap ng mga maunlad na kabihasnan upang bumuo ng mga alyansa sa kanilang paghahangad na mangibabaw sa sansinukob. Maraming kabihasnan ang nalipol na dahil itinuring silang hindi karapat-dapat mabuhay. Matapos matuklasan ang buhay sa daigdig, nagsimulang magtalo ang mga dayuhan kung karapat-dapat bang mabuhay ang sangkatauhan o dapat itong lipulin. Isa sa kanila ay mariing nangangatwiran na ang mga tao ay mga hangal at kasuklam-suklam na nilalang na dapat lipulin. Gayunpaman, naniniwala ang isa na karapat-dapat bigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan. Sa huli, nagkasundo silang pumili ng isang tao na kakatawan sa buong planeta. Ang taong ito ang magpapasya sa kapalaran ng daigdig. Ang mga dayuhan ay nagtataglay ng walang limitasyong pinagmumulan ng kapangyarihan na kayang lumikha ng kahit ano. Kung gagamitin ng napiling tao ang kapangyarihang ito ng matalino at magdadala ng positibong pagbabago sa mundo, maliligtas ang daigdig. Kung hindi, ito ay masisira ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 10 araw, ang taong ito ay bibigyan ng walang limitasyong kapangyarihan. Si Neil pala ang taong iyon, siya ang magiging hinirang na kinatawan ng buong sangkatauhan. Sa sandaling iyon, papunta na si Neil sa paaralan ng aksidente siyang mabangga ng kotse at matambol sa sahig. Sa mismong sandaling iyon na ipapasa sa kanya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. At ganoon na lang, magbabago ang lahat. Walang kamalay-malay si Neil sa nangyari. Nagpatuloy sa paaralan, ngunit nahuli sa pagpasok at napag-alitan ng punong guro. Pagkatapos ay haharapin niya ang kanyang magulo at mahihirap na mga estudyante na kilala sa pagiging mahirap kontrolin. Kabilang sa mga guro si Ray, isang guro ng biology at ang tanging tunay na kaibigan ni Neil. Tulad ni Neil, si Ray ay madalas na hindi pinapansin at minamaliit ng ibang mga kawani sa paaralan. Habang naghahapunan silang dalawa, casual na tinanong ni Ray kung ano ang hihilingin ni Neil kung sakaling may maisakatuparan siya. Nang hindi masyadong nag-isip, casual na iginalaw ni Neil ang kanyang kanang kamay at sinabing gusto niyang isuka ng kanyang aso ang buong 3 kabanata ng kanyang isinusulat. At para sirain ng isang alien spaceship ang kanyang silid-aralan na puno ng mga magugulong estudyante. Ilang sandali pa, lubos na nagulat si Neil nang ang kanyang silid-aralan ay tuluyang nawasak ng isang barkong alien, isang bagay na hindi niya talaga inakala na mangyayari. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagkalat ang aso niya sa sahig. Hindi na mamalayan ni Neil ang ginagawa niya, casual na hiniling na sana ay malinis na ang kalat. Habang iginagalaw niya ang kanyang kanang kamay, biglang nabuhay ang kalat. At kusang dumulas papasok sa inidoro. Halos hindi makapaniwala si Neil sa kanyang nasaksihan. Mabilis siyang kumuha ng maiinom para pakalmayan ang sarili. At doon na nga siya tuluyang natauhan. Talagang isinuka ng aso niya ang mismong kabanatang isinulat niya kanina. Nang aksidenteng natapon ang kanyang inumin, nagpa siya si Neil na subukan itong muli sa pamamagitan ng pag-asang bumalik ang likido sa bote. Noong una, walang nangyari dahil hindi niya ginalaw ang kanyang kamay. Pero kapag ikinumpas niya ang kanang kamay niya, gumana na ito. Doon lubos na napagtanto ni Neil ang katotohanan tungkol sa kanyang kapangyarihan. Nagsisimula siyang gumawa ng maliliit at walang kabuluhang mga kahilingan, tulad ng pagpapalit ng bote ng isang mamahaling bote na puno ng dekalidad na alak. Agad na gumalaw ng kusa ang bote at tumungo sa isang mamahaling tindahan ng alak. Nagsimula ang gulo nang tumunog ang alarma ng tindahan at napagkamalan si Neil na magnanakaw. Nagkaroon ng habulan sa pagitan niya at ng isang pulis. Nang madapa si Neil at nakulong, mabilis siyang humiling na sana ay pauwiin na siya para makapaghapunan kasama ang kanyang aso. Sa isang iglap, nakauwi na siya, at saka lang napagtanto na pagkain ng aso ang kinakain niya, na lubos niyang ikinaiinis. Habang nagsisipilyo para mawala ang lasa, biglang naalala ni Neil ang mga makulit niyang estudyante na napatay ng pag-atake ng mga alien. Sa isang sandali ng takot, hiniling niya na sana'y mabuhay muli ang lahat ng namatay.
Ang kasunod nito ay purong kaguluhan habang ang mga patay sa buong mundo ay muling nabubuhay mula sa kanilang mga libingan. Nang mapagtanto ang kakilakilabot na kanyang dulot, mabilis na kinanselan ni Neil ang kanyang hiling at pinalitan ito ng bago, at pinabalik ang kanyang sarili sa oras ng tanghalian kasama si Ray. Ang kwento ay lilipat kay Catherine, na nilapitan ni Grant, isang koronel ng militar na matagal nang humahabol sa kanya. Sa simula pa lang, malinaw na ipinakita ni Catherine na wala siyang interes sa kanya at dahan-dahan niya itong tinatanggihan. Pagkabalik ni Neil, pumasok siya sa klase habang maingay at wala sa kontrol ang mga estudyante. Gamit ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan, nais niya na sila ay maging magalang, at maayos ang asal. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan niya. Ang mga estudyante ay nagiging halos robot, masyadong masunurin, at walang ekspresyon. Tila nasasabik pa nga sila kapag binibigyan sila ni Neil ng mga gawain sa pagbabasa. Nang makita ito, sumubok si Neil ng ibang bagay. Hangad niya na ang istrikto at malupit na prinsipal ay maging mabait at palakaibigan sa lahat. Halos nakakabahala ang resulta dahil ang prinsipal ay naging labis na mainit at mabait sa kanya. Matapos harapin ang sarili niyang problema, itinoon ni Neil ang kanyang atensyon sa pagtulong kay Ray, na madalas na hindi pinapansin ng guro sa gym na si Miss Pringle. Mas interesado siya sa guro sa matematika at halos hindi niya kinikilala si Ray. Nang hindi humihingi ng pahintulot o pinag-iisipan ng mabuti, hiniling ni Neil na sana'y hindi lang magustuhan ni Miss Pringle si Ray, kundi hahangaan pa niya ito ng husto. At sa ganoong paraan, tuluyan na siyang nahuhulog sa kanya. Habang pauwi galing paaralan, patuloy na sinusubukan ni Neil ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil sa kuryosidad, casual niyang ninais na maging Pangulo ng Estados Unidos. Sa una, tila imposible, ngunit biglang sumulpat ang isang limousine, kasunod ang isang presidential security team na nagmamadaling isinakay siya sa sasakyan. Ang sumunod ay purong kabuluhan. Natagpuan ni Neil ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon habang sinusubukang protektahan siya ng mga puwersang panseguridad mula sa mga paparating na banta. Napipilitan pa siyang pumirma ng mahahalagang dokumento habang nagtatago mula sa putok ng baril. Dahil sa labis na pagkabalisa at takot, mabilis na kinansela ni Neil ang hiling bago pa lumala ang sitwasyon. Dahil mausisa pa rin sa kanyang mga kakayahan, tiningnan ni Neil ang kanyang sarili sa salamin at hinanggad ang isang malakas at maskuladong katawan na parang jaguar. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang katawan at naging mas malakas at masigla. Pero hindi doon natatapos ang kanyang kuryosidad. Nag-eksperimento siyang muli at aksidenteng naging transparent ang sahig. Dahil dito, napasigaw si Catherine sa gulat dahil biglang natanon ni Neil ang loob ng kanyang apartment sa ibaba habang namamalansa ito ng suot ang simpleng damit. Matapos mapagtanto na tila wala sa kanyang mga hiling ang nagtapos ng maayos, nagpa siya si Neil na maging tapat kay Ray at sa wakas ay sinabi niya rito ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, inakala ni Ray na lasing si Neil at hindi siya naniwala kahit isang salita. Para patunayan ang kanyang sarili, binigyang buhay ni Neil ang isang pandekorasyon na kalansay sa harap niya mismo. Hindi pa rin kumbinsido, hiniling ni Ray kay Neil na punuin ng mga bulaklak ang buong silid. Agad na umaapaw ang silid-aralan dahil sa kanila. Sa sandaling iyon, pumasok ang karaniwang galit na punong guro, ngunit sa halip na sumigaw, bigla siyang naging hindi pangkaraniwang mainit at palakaibigan kay Neil. Doon na sa wakas ay naniwala sa kanya si Ray. Gayunpaman, sa halip na gamitin ng matalino ang kapangyarihang ito, naging sakam si Ray at hiniling na manalo sa lahat ng karera ng kabayo sa mundo. Matapos ang hindi mabilang na tagumpay at tambak na pera, pareho silang nainip dahil napagtantong wala nang natitirang hamon. Samantala, muling ginugulo si Catherine ni Grant na ngayon ay sinusubukang pahangin siya sa pamamagitan ng pagpapasikat ng isang sports car. Inaangkin pa niya na bumili siya ng isang marangyang apartment para lang sa kanilang dalawa. Kahit tinanggihan siya ni Catherine, ibinigay pa rin ni Grant ang susi, umaasang magbabago ang isip nito. Pag-uwi ni Catherine, ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa patuloy na panghihimasok ni Grant sa kanyang buhay. Iminumungkahi ng kaibigan niya na ang pagkakaroon ng kasintahan ay maaaring makapagpabalik sa kanya sa dati. At ang lalaking lihim na may gusto si Catherine ay si Neil pala. Nang gabing iyon, lingid sa kaalaman ni Neil, biglang nagsimulang mag-aberya ang kanyang kapangyarihan at hindi na magamit. Kasabay nito, nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang pinakamalalim na hiling na magkaroon ng tunay na relasyon kay Catherine. Walang pag-aalinlangan, nais niyang lumapit ito sa kanya at maramdaman din ang parehong bagay para sa kanya. Ang hindi niya alam ay sumusulpot si Catherine hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil matagal na siyang may gusto rito. Nang sa wakas ay nagkita na sila ng gabing iyon, agad niya itong hinalikan. Kinabukasan, nagising si Neil at natuklasang gumagana na naman ang kanyang mga kapangyarihan. Sinimulan niya ang paggamit ng mga ito para mapadali ang kanyang buhay. Automatiko siyang nagbibihis ng kanyang mga damit at nagawa pa nga niyang gumalaw ng kusa ang kanyang mga kagamitan at libro. Parang walang kahirap-hirap at kontrolado ang lahat. Ang problema lang ay si Dennis, ang aso niya, na walang tigil sa pagtahol. Gamit ang kanyang kapangyarihan, binigyan ni Neil si Dennis ng kakayahang magsalita.
Lumalabas na hinahanap-hanap ni Dennis ang mga biskwit na ibinibigay sa kanya ni Neil tuwing umaga. Inaamin niyang adik siya sa mga iyon, at ang pagnanasang iyon ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil sa pagtahol. Pinag-iisipan ni Neil na alisin ang pagnanasang iyon, ngunit ipinaliwanag ni Dennis na ang pagnanasang iyon ang nagpaparamdam sa kanya ng buhay. Kung wala ito, walang magiging kahulugan ang buhay. Di nagtagal, dumating si Catherine at opisyal na naging kasintahan ni Neil, ngunit mabilis na sumunod ang gulo. Si Dennis, na ngayon ay malaya ng makapagsalita, ay biglang nagpahayag kung gaano niya kamahal si Neil dahil sa kabaitan nito. Narinig ito ni Catherine at inakala niyang ibang lalaki ang nagmamay-ari ng boses. Naniniwala siyang may itinatago si Neil at ipinapalagay na naaakit ito sa mga lalaki. Nasaktan at naguguluhan, agad niya itong iniwan. Madali lang sana maayos ang sitwasyon. Pero natarante si Neil at pinalala pa ang lahat. Sa halip na mag-isip ng malinaw, lalo pa siyang lumilikha ng kabuluhan, at nauwi pa nga sa pagtalon sa umaandar na boss at pagka-stop. Matapos tuluyang makalaya, tumakbo siya para habulin si Catherine. Kasabay nito, napaharap si Ray sa malubhang problema sa paaralan. Hindi na lang siya basta hinahangaan ni Miss Pringle. Sinimulan niya itong sambahin na parang isang Diyos. Nangyayari ito dahil sa naunang hiling ni Neil na samobra na. Ito ay nilayon upang magbigay ng inspirasyon sa paghanga, hindi sa bulag na debosyon. Bilang resulta, napapaligiran si Ray ng mga panatikong tagasunod na tinatrato siya na parang isang banal na figure. Nagkataon lang na nagtagpo ang landas ni Neil at Ray sa kalye. Para makatakas si Miss Pringle at ang kanyang mga tagasunod, mabilis na ginawang longganisa ni Neil si Ray. Nang ligtas na sila, ginawa siyang tao muli ni Neil. Nang hapong iyon, pag-uwi ni Catherine galing trabaho, muli siyang hinarap ni Grant na kahit papaano ay nakapasok na sa apartment nito. Nang mapagtanto ni Neil na nasa panganib si Catherine, humarap siya at inalok siya ng ligtas na lugar sa apartment nito para sa hapunan. Habang nagsisimulang magbalikan ang kanilang pag-uusap, biglang sumugod si Grant sa bintana, may hawak na baril at tinangkang takutin si Neil. Ngunit taglay ang walang hanggang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, mahinahong hinamon siya ni Neil. Si Catherine, na hindi mapigilan ang nangyayari, ay umalis na takot habang nagbabanggaan ang dalawang lalaki. Hindi nagtagal pagkaalis niya, tinangka ni Grant na sakalin si Neil. Ngunit madali siyang natalo ni Neil at tinuruan siya ng isang masakit na aral sa pamamagitan ng pagpapagulong-gulong sa silid. Nang maramdaman niyang sapat na ang natutunan ni Grant, mahinahong ipinaliwanag ni Neil kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan, umaasang mapipigilan siya nito sa pagdudulot ng karagdagang gulo. Sa halip, sinamantala ni Grant ang sandali at pinatumba si Neil mula sa likuran hanggang sa mawalan ng malay. Nagkatikip ang kanyang bibig at ang kanyang kanang kamay ay nakakulong sa loob ng isang kahon na salamin, kaya halos imposible para sa kanya na magsalita o gumalaw ng malaya. Pinagbantaan din si Dennis na babala ni Grant na babarilan ang aso kung lalaban si Neil. Pagkatapos ay isinulat ni Grant ang isang listahan ng mga pangarap na matagal na niyang pinapangarap. Karamihan sa mga ito ay katawa-tawa, tulad ng pagpapalaki ng tenga ng lahat ng tao sa England o pagpilit sa mga pulis na magsuot ng pink na uniforme. Pagkatapos noon, napilitan si Neil na tuparin ang mas mabibigat na kahilingan, kabilang ang paglikha ng napakalaking dami ng purong ginto na nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Samantala, lalong nag-aalala si Catherine para kay Neil at hindi inaasahang makakasalubong niya si Ray, na nagtatago mula sa sarili niyang mga tagasunod. Naalala niya ang susi ng apartment na minsang ibinigay sa kanya ni Grant, at magkasama silang nagmadaling pumunta roon upang iligtas si Neil. Sa daan, nakasalubong nila si Miss Pringle at ang mga panatikong tagasunod nito, na agad na nagsimulang habulin si Ray. Dumating sila sa tamang oras habang malapit nang tuparin ni Neil ang huling kahilingan ni Grant, na nagtulak kay Catherine na umibig ng malalim kay Grant. Dahil nanganganib ang buhay ni Dennis, walang nagawa si Neil kundi sumunod. Gayunpaman, nang sandaling bumaba ang depensa ni Grant, ginawa siyang aso ni Neil at ibinalik sa normal si Miss Pringle at ang mga tagasunod nito. Nang maayos na ang lahat, nagdesisyon si Catherine na tapusin na ang relasyon nila ni Neil. Hindi siya maaaring mabuhay sa isang mundong hinubog ng mga kasinungalingan at dilikas na kapangyarihan. Tinanggap ni Neil ang desisyon nito at piniling huwag itong baguhin gamit ang kanyang mga kakayahan. Sa lahat ng nangyari, sa wakas ay napagtanto ni Neil kung gaano siya naging makasarili, na puro pansariling kagustuhan lamang ang inisip niya. Bagamat binabaliwala niya ang mas malalaking problema tulad ng digmaan, gutom, at pagbabago ng klima. Sinusubukan niyang ayusin ang mga isyong ito, ngunit agad niyang naunawaan na ang bawat kahilingan ay may kaakibat na mga kahihinatnan na hindi niya makontrol. Ngunit, pagkatapos noon ay nagsimula siyang manood ng balita at laking gulat niya nang mapagtanto na lahat ng kanyang inaasam ay nagdala pala ng kapahamakan. Nagsisimula nang lumitaw ang mga bagong virus, sumiklab ang mga alitan sa iba't ibang bansa at ang dating kapayapaan ay unti-unting nauuwi sa digmaan. Sa huli, tinanggap ni Neil na ang mga tao ay may mga kapintasan at hindi kailanman nilayong magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Para maiwasan ang mas malaking pinsala, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan kay Dennis. Nakakagulat na ginagamit ito ni Dennis ng matalino.
Habang naghahanda ang mga alien na sirain ang daigdig, hiniling naman ni Dennis na sana'y tuluyan ng maglaho ang mismong kapangyarihan. Ang pag-ataking nakatadhana para sa daigdig ay gumanti sa mga dayuhan, at sa halip ay nalipol sila. Bumalik sa dati ang lahat, nagising si Neil na parang walang nangyari. Wala na ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito ay umaasa na siya sa kanyang sarili para yayain si Catherine na kumain sa labas. At laking gulat niya nang tanggapin ni Catherine ang kanyang imbitasyon, at sa huli, sa wakas ay nagkita na sila. Samantala, pagdating kay Grant, ang kanyang kapalaran ay nananatiling pareho. Habang buhay na nakakulong sa katawan ng isang aso. Kahit papaano, nasa tabi na niya ngayon si Dennis, isang tapat na kasama na mananatili sa tabi niya hanggang sa huli. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.